1 Peter chapter 1 verses 10 to 12. Anticipation. Yan ho ang topic. Anticipation of what? Malalaman ho natin as we read itong teksto natin sa 1 Peter chapter 1 verses 10 to 12. Sundan ninyo with your eyes as I read our text. 1 Peter chapter 1 verses 10 to 12. Of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you, searching what or what manner of time the Spirit of Christ which was in them did signify, when it testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow, unto whom it was revealed, that not unto themselves, but unto us they did minister the things which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven, which things the angels desire to look into. Tayo po ay manalangin. Panginoon, we need your guidance as we study your word this morning. Lord, sa sarili ho naming kakayahan, hindi ho namin fully maintindihan yung salita. Kaya, Panginoon, humingi kami ng tulong sa inyo. May the Holy Spirit illuminate God's word sa amin so that we know what you are saying to us and we know how to respond to you. And Lord, again, I need your grace because I'm a sinner, Lord. I fall to sin from time to time. I'm not worthy to speak your word to your people. But I understand your grace is being offered to everyone. And that grace is even available for me this morning so that you can allow me to speak your word to your people. Please, Lord, pour down your grace on me. This is our prayer, my prayer in Jesus' name. Amen. In the previous verses po ng chapter 1, kung na-notice nyo po, chapter 1, pero ang tagal ho natin sa chapter 1, ang dahilan no, pag hinimay-himay ninyo, even every word na bumubuo dun sa mga verses dito sa letter ni Peter na to, it's so full of truths na mali, na just for the sake of covering a lot already in the book of 1 Peter, magmamadali tayo. Hindi ho makakatulong mo sa atin yun dahil punong-puno ng katotohanan ang sulat ho ni Peter, and that is the same with other books that form the Bible. Problema lang ho kasi sa atin kuminsan medyo may katamaran tayo na pag-aralan, himay-himayin talaga ang salita ng Diyos. Kaya we miss out on the truths na contains sa mga salita niya. Pero katulad nun ng 1 Peter, nasa chapter 1 pa lang tayo, I've delivered, how many? 3 messages already sa 1 Peter. And yet, yung 3 messages na yon just covered 9 verses of the first chapter of 1 Peter. At ang dami yung katotohanan. Like for example, in verses 1 and 2, Peter explained the nature of a Christian salvation. That it was by the divine election of God. Yun na in-explain ni Peter sa verses 1 and 2. Na ang ating kaligtasan ay dahil sa kagagawan mismo ng Diyos. By divine election, sa kanyang pagpili, na hindi apektado ng kahit na anumang outside factor, but it was just fully the will of God kung bakit niya inelect ang ilang mga tao for salvation. Then, in verses 3 to 5, Peter explained the implications of this divine election to salvation sa mga Kristiyano. Ano ho yung sinabi niya doon? That it entailed preserved inheritance, na meron nung i-preserve dahil tayo elected na. May preserve ho na naghihintay sa atin sa langit, at tayo mismo ay pre-preserve para dumating yung panahon na yung i-inherit natin, matamasa ho natin. You know, implication ng election ng Panginoon. In verses 6 to 9,
He explained how a child of God will have to go through sufferings on his way to the glory that God has promised him. Yun naman ang in-explain dun sa verses 6 to 9 na the path to glory entails sufferings. Kaya nga ako, kung ang buhay ninyo ay smooth sailing, I believe that's a reason to doubt if you are really a Christian. Kasi ano sabi ng Bible? Kung ang lahat ng Kristiyano ay he will have to go through persecutions. Okay? Ang path ho natin papunta sa langit, hindi ho isang napakapatag na kalsada na wala kong humps. Hindi ho yun. Ang ating path going to glory will entail sufferings along the way. But, mind you, those sufferings will make yung glory na ma-experience natin someday more significant. Sabi ni Paul sa isang passage sa Bible na itong mga sufferings natin sa buhay natin ay hindi may kukumpara sa glory na ma-experience natin someday in heaven. Today we will study verses 10 and 12 and see how the gospel was and should be anticipated. Ang title ng ating message is Anticipation. Anticipation of what? Anticipation of the power of the gospel. Anticipation sa Tagalog, yung excitement dun sa power ng gospel. Yun ang ating pag-aaralan this morning. First, minention doon ang anticipation of the gospel, power of the gospel ng mga prophets. Paano mo ba nila in-anticipate yung gospel? Sabi mo ng verse 10, of which salvation the prophets have inquired and searched diligently, who prophesied of the grace that should come unto you. You have to understand that the Old Testament is full of prophecies about the coming Messiah. Punong-puno ho yan. Ang Old Testament, diyan inireveal yung mga hula nung darating na tagapagligtas. At sa New Testament, na-fulfill ho yan. Alam mo natin yan, di ba? In Genesis 3:15, for example, sinabi ang unang gospel, dineclare ang unang gospel. Sabi ng Genesis 3:15, sabi ng Diyos, sinong kausap niya dyan? Yung ahas na inaniban ni Satanas. Ano sabi? And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Alam niyo ba, itong Genesis 3:15 is called Protevangel, which means the first gospel. Ang tawag ko sa Genesis 3:15 is Protevangel, or another word for first gospel. Okay? Because as early as the fall that happened in the Garden of Eden, the promise of the one who will make possible the overturn of the curse that the disobedience of Adam and Eve brought to the world has been given. Tingnan niyo yung faithfulness ng Panginoon. Tingnan niyo yung intention ng Diyos na i-rescue ang mga tao. Okay? Pagkatapos magkasala, pinangako ka agad yung magiging solusyon. That was the first preaching of the gospel. Yung Protevangel muna yan. At ang pages mo ng Old Testament, sa mga pages ng Old Testament, paulit-ulit na i-repeat yung promise na yan. One by one, binibigay ang mga clues. Okay? Sino ang recipient ng mga clues na to? The recipient of the prophecies were God's prophets. Okay? And in turn, dinideclare ng mga prophets to sa mga tao. Okay? Nire-reveal ng Diyos ang sistema, nire-reveal ng Diyos ang mga hula sa mga propeta. Ito yung mga propeta naman na magde-declare sa iba. Pero alam niyo ba, the prophets themselves did not really have an established conclusion about the Messiah. Sila mismo, yung mga prophets, hindi ho talaga clear sa kanila yung sino ba yung Messiah, kailan ba darating yan, ano ba ang mangyayari pag dumating yan. Okay? They were
they were like other people, waiting for more clues. Okay? They were waiting for more clues. At alam niyo ba, even Satan was at loss as to who that seed of the woman will be. Si Satan mismo hindi niya alam yun. Remember, Satan is not omniscient like God. Ang Diyos lang yung omniscient. Kaya si Satan mismo, hindi rin niya alam sino ba yun. Okay? Narinig niya yung protevangel, okay? Na sinabi, he will bruise his heel, okay? Na siya mismo, okay? Siya mismo, masasaktan niya itong Messiah natin. Pero alam nyo, hindi niya alam kung sino. Hindi niya alam kung sino. That was probably the reason why medyo inalagaan niya si Cain. Probably, Satan thought, seed of the woman. Baka isa dito sa mga magiging anak ni Eva. Okay? That was probably the reason kung bakit dinimonyo niya ito si Cain. Remember, magkapatid, Cain at Abel. Ilang taon na sila lang magkapatid, magkasama. Ewan ko kung hindi mo madidevelop ang pag-ibig mo sa isang kapatid mo. Di ba? Sila na nga lang eh. Busy si Adam sa pagbubungkal ng lupa. Busy si Eve sa pagtulong kay Adan sa pagmamanage ng tirahan. So, sino lang pa pwedeng kakuntuhan ni Cain? Si Abel. So, you can imagine na naging close sila. Pero bakit dumating dun sa punto na kailangan niyang patayin yung kapatid niya? It's probably Satan working dito sa buhay ni Cain. At bakit kaya ginawa ni Satan yun? Maaring ito iniisip ni Satan. Baka dun sa isa dun sa anak ni Eva, yun yung seed. So anong gusto ni Satan? Harangin yun. Harangin yung Messiah na darating. Na-realize niya, hindi pala si Abel. Kaya anong ginawa ni Satan? All throughout the Old Testament, you will see Satan trying to kill possible messiahs. Kita niyo kung anong ginawa niya ng panahon ni Moses? Ano ginawa niya? Inutos din niya na ipapatay yung mga baby na lalaki. Maaring inisip ni Satan, baka isa dito sa mga Hebreyong mga bata na to. Kaya pinakamaganda para hindi mangyari yung prophecy na yan, papatayin natin. Later, na-realize niya, hindi itong mga baby, hindi isa dun sa mga yon. Last attempt niya na pumatay, kailan? Panahon ng kapanganakan ni Jesus. Anong ginawa niya? Through Herod, okay? Iniutos ang pagpatay dun sa mga babies din. Okay? Bakit? Because he knows in his mind, he knows the prophecy, but hindi niya alam kung sino. Okay? Kaya ang action niya, mag-attempt na magpapatay ng mga possible na magiging Messiah. Okay? But of course, we know hindi siya nagtagumpay dun sa panahon na yon. Satan desperately wanted to know who the Messiah will be, to thwart what the Savior will do. Alam kasi ni Satan na hindi lang naman ang maapektuhan ang maapektuhan ay yung mga tao pag dumating to Messiah, of course, in a positive way, but siya rin maapektuhan, but in a negative way pag dumating to Messiah na to, di ba? Yun ang alam ni Satan. So, he desperately wanted to know who that Messiah is. In verse 10, makita natin, we read how the prophets of the Old Testament had the interest for this coming Messiah. We read dun sa verse 10, the prophets have inquired and searched diligently. Ganon na lang din sila ka-passionate na malaman sino ba itong darating na Messiah na to. The Greek word used for inquire doon ay exeteo, which means to seek out, search after. Yun ang Greek word dun sa inquire doon. And search
is exeronao, which means to examine in a strong way. Hindi passive ho ang paghahanap ng clues ng mga prophets. They were passionate about it. They were active about searching for clues. Okay? Clues about the coming Messiah. And what are the details that they'd like to know about this salvation? Ano ba ang mga details na gusto nilang malaman tungkol dito sa salvation na to? Verse 11 gives us the answer. Searching what or what manner of time? Searching what or what manner of time? In the ESV, ganito sinabi yan. Inquiring what person or time. Ibig sabihin, ang research na ginagawa ng mga prophets, sino at kailan? Sino yung tagapagligtas na darating? Kailan siya darating? Yun ang tanong ng mga prophets. Okay? The prophets set about to know who the Savior will be and when He will come. The prophets weren't really seeking out what manner the Messiah will be accomplishing man's salvation, as from the proto-evangel, it was clear that there will be sufferings involved. Alam ng mga prophets na ang paraan ng pagliligtas ng Messiah ay sa pamamagitan ng sufferings. Kasi, clear naman kasi from the proto-evangel that it will involve suffering. Tingnan nyo. And thou shalt bruise his heel. Sabi niya dun sa Ahas, yung heel niya, sasaktan mo rin. So clear sa mga prophets na involve ang pagsasakripisyo na mangyayari. Ang tanong lang, sino at kailan mangyayari ito? And alam naman natin na Isaiah 53 gave a very graphic picture nung pagdadaanan nitong Messiah na to. Tingnan nga natin, Isaiah 53, ano mga sinabi dyan? He had no form nor comeliness. Wala na siyang itsura. Ibig sabihin, nung nakapako si Kristo, ano ba ginawa sa kanya bago siya ipako sa krus? Pinahirapan na siya. He was scourged already. Kaya pagdating doon sa cross, wala na siyang magandang itsura. No beauty that we should desire of Him. Walang beauty sa kanya nung nakapako siya sa krus. Despised and rejected of men. Diba nangyari kay Kristo? Stricken, smitten of God, and afflicted. Talagang sinaktan, talagang sinugatan. Ano pa? Wounded for our transgressions, He was bruised for our iniquities. Oppressed and afflicted, brought as a lamb to the slaughter. Para daw tupa na dadalhin sa nakakatayin. Ganun ang description. Made His grave with the wicked, at ililibing siya katulad ng sino mang mga taong makasalanan. So, it was clear to the prophets, itong Messiah, ika-accomplish na yung kaniyang misyon sa pamagitan ng pagsasakripisyo, isang mahirap na pagsasakripisyo. Ang tanong lang, sino and when? Okay? This is probably the reason why Satan, nung dumating na sa time na nalaman ni Satan kung sino yung tagapagligtas. Okay? Of course, alam na niya, nung pinanganak si Kristo, anong ginawa ng mga anghel sa mga shepherds? They declared it to them. Ito na yung tagapagligtas, pinanganak na in the city of David. Diba? Alam na ni Satan kung sino to. Okay? Ano ngayon ang naging action ni Satan? Dahil malinaw sa Biblia, sa Old Testament, na i-accomplish itong Messiah na to, yung kanyang mission by going through sufferings. Ano ngayon ang hinahadlangan ni Satan? Ang hinahadlangan na ngayon niya ay hindi mangyari yung sakripisyo na yun. He tried his best to prevent his death by disqualifying him as a perfect sacrifice by, example, tempting him 3 times. Dinidisqualify na si Christ na maging handog. Okay, gawin natin makasalanan to. I-tempt natin siyang magkasala. At sa isang pagkakataon, sinubukan niyang hadlangan yon by encouraging Peter na sabihin na hindi natin pahihintulutan, Panginoon, na mamatay ka, which prompted Christ to rebuke Satan sa Luke chapter 4 by verse 8 by saying, "Get thee behind me, Satan." Alam ni Kristo na yung nagsasalita, yung reason kung bakit nasabi ni Peter yon ay si Satan, kaya sabi, "Get thee behind me, Satan."
So, ganun ho yung anticipation ng mga prophets. Reasons why the prophets search for clues. Ano ba ang reasons kung bakit they search for clues about this coming Messiah? Okay? Number one, because they knew the prophecy came from the Holy Spirit. Malinaw sa kanila, yung mga propesiya ay galing sa banal na spirito, sa Diyos mismo nang galing yan. Ano ang sinabi sa verse 11? Searching what manner of time the Spirit of Christ, which was in them, did signify. They understood, ano man yung prophecy, galing sa Diyos yan. Hindi nang galing kay Satanas yan, ang galing sa Diyos mismo yung prophecy na yun. The prophets understood that was being revealed to them. What was being revealed to them, God Himself was the one revealing to them. Naintindihan nila yung sinasabi sa kanila, ang Diyos mismo ang nagsasabi sa kanila nun. Okay? And that should be an attitude of everyone. To be excited when God speaks. Dapat ho, ganun ang attitude natin. Excited tayo pag nagsalita ang Diyos. Of course, hindi ho natin sinasabi that God will speak to you through an audible voice. Pagka ho biglang meron kayong narinig na nagsasalita ho yung Diyos, hindi ho kayo dapat maging excited, dapat kayong kabahan. Dahil malamang hindi ang Diyos yun, demonyo ho yung nakipag-usap po sa inyo. Kaya hindi ho ganun. If you hear a voice, of course, of the voice of God, we know that the voice of God is in His Word. Ang voice ng Panginoon, naka-record na. Para bang may recorder, di ba? Voice ng Diyos yan, pero may record na. Ganon din. Ang voice ng Panginoon, naka-record na. Nasa Bible na ho. Do not search for extra biblical sources. Okay? Nasa labas ng Biblia. If you hear a voice that you think is God's, that's not something to excited about. Pag audible, that's the devil's. Whatever revelation from God, andyan lang ho sa Biblia. So, the first reason why the prophets were searching for clues is because alam nila yung prophecy nang galing mismo sa Diyos. Second reason, because it involved the glory of God through Christ's sacrifice. Because it involved the glory of God through Christ's sacrifice. You know, pangalawang reason, kasi involved ang kaluwalhatian ng Diyos sa mamagitan ng sakripisyo ni Kristo. Anong sabi sa verse 11? It testified beforehand the sufferings of Christ and the glory that should follow. As horrific the picture given by the earthly prophets about the sufferings the Messiah will be going through, they understood that it will usher in a kind of glory that the world has not seen. The glory of God's salvation. Alam mo nila, kaya mo sila excited na maghanap ng clues dahil alam nila, kahit na sufferings ang pagdadaanan niya ng Messiah, yung sufferings na yon magbubukas ng pintuan para ma-experiensya ho ng mundo na to ang kalwalhatian ng Diyos. At anong kalwalhatian to? Ang kalwalhatian ng Diyos sa pagliligtas. That's why they were so excited na hanapin ang mga clues. Beholding God's glory is worth more than all the world could offer. Tandaan niyo yan. Ang makita, ma-experiensya ang kalwalhatian ng Diyos ay higit sa kahit na anumang po pwedeng i-offer sa inyo ng mundo na ito. This is the reason why a child of God is expected to be seeking God's glory at all times. Yun ang dahilan kung bakit ang isang tunay na anak ng Diyos, lagi sa kanyang buhay, ang goal niya, ma-experiensya ang kalwalhatian ng Diyos. At pangatlong reason kung bakit these prophets were eagerly seeking yung clues, searching for those clues was for our benefit. Yung pag-search nila dun sa clues ay para ho sa atin. Ulitin natin. Yung pag-search ng clues, hindi yung actually para sa kanila. Para sa atin. They were doing us a favor. Ano ho ang sinabi sa verse 12? Unto whom it was revealed that not unto themselves, but unto us they did minister the things. Ano sabi? Ano sabi niya? Sa kanila yung i-reveal. Pero totoo, hindi para sa kanila yon, kundi para sa atin daw ho yun. So they were searching clues. God was revealing clues to them. They were searching, examining these clues, hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa atin.
At nakita naman ho natin yung resulta. Dahil sa kanilang paghahanap ng exclusionary benefit, tayo ho, okay? The prophets did all the searching for us. Their work now benefits us as we now understand with their help the things that led to our salvation. Dahil sa kanila, naintindihan mo natin kung paano nakarating sa atin yung kaligtasan na meron tayo. We need not search for clues about that Messiah. The prophets have done that for us. That is why we have no trouble anymore reconciling prophecies about the Messiah given in the Old Testament and with Christ. Kaya ako alam mo natin ito yung mga hula na mangyayari sa Kanya. Ito yung nangyari kay Kristo. Ay pareho. Sila yun. Nagtugma yun. Naintindihan na mo natin yun dahil sa trabaho na ginawa ng mga propeta. Ano na lang kailangan natin gawin? Kailangan na lang mo natin pag-aralan at masahin both the Old and New Testament, and you will be sure who the real Messiah is. Pakikita nyo, pag pinag-aralan nyo ang Old Testament and New Testament, you will come to the conclusion, hindi si Kibuloy yung Messiah. Magiging malinaw ho sa atin yun. Kung sino man nagpapanggap na Kristo Messiah, basahin yung Old and New Testament, clear sa inyo hindi sila yon. Si Kristo yon. Kailangan na lang natin basahin ang Biblia. It's just sad na yung mga Hudyo hanggang ngayon ayaw pa rin nilang gawin yon. Kasi hanggang ngayon, hinihintay pa rin nila yung Messiah. Kung sana, pareho nilang binasa ang Old Testament and New Testament. Ang mga Hudyo kasi, gusto lang nilang basahin yung Old Testament. Ayaw nilang basahin yung New Testament. Kaya, anong tendency na hanggang ngayon, hinihintay nila yung Messiah. Pero kung binasa sa nila ng New Testament, makikita nila na yung mga kula doon sa coming Messiah, nangyari kay Kristo. And they will come to the conclusion na yung Messiah na hinahanap nila, hinihintay nila from the Old Testament is Christ. And He has come already, and He has even completed His work, and now is ascended in heaven. So yun ho ang anticipation ng mga prophets. Pero alam niyo ba, hindi lang ho ang mga prophets ang anticipating of the power of the gospel. Alam niyo ba that the angels also have an anticipation of the power of the gospel? The angels' anticipation of the gospel. Sila rin mismo excited with the gospel. Saan natin makikita yan? The anticipation ng angels of the gospel. Look at verse 12. Which are now reported unto you by them that have preached the gospel unto you with the Holy Ghost sent down from heaven. Tingnan niyo yung ba't na huli? Which things the angels desire to look into. Which things the angel desire to look into. The work of the holy prophets and the work of the writers of the New Testament has resulted in the complete Bible. Nakompleto ang Bible dahil sa trabaho ng mga prophets na nagsulat sa Old Testament at yung mga pinili ng Diyos na magsulat ng New Testament. Kompleto na ang Bible. Now the gospel, the good news, is now full and ready to be delivered. Ready na. Pwede na i-deliver ang gospel. God now uses His saints. Sa panahon na natin, ginagamit ng Panginoon ang kanyang mga anak, okay, to deliver the gospel to people. Pero what we see in verse 12, that every time the gospel is being delivered, una, the Holy Spirit is there. Diba? Kita natin doon. The Holy Spirit is there. Yeah, the Holy Ghost is there. He is there to help convince people of the gospel message. Andun ang banal na spirito para i-convince nyo, sinishare nyo ng gospel tungkol sa katotohanan ng mensahe na dinideliver ninyo. So the gospel really has power with it, as Romans 1:16 declares, it is the power of God unto salvation. Meron ng kapangyarihan ang mensahe ng kaligtasan. Yung gospel means mo, as is, may kapangyarihan mo yan. Kahit na actually, walang mag-verbal explain yung gospel. Kunyari, merong isang hindi mananampalataya. Okay? Nakakita ng Biblia, nabuksan niya ang Biblia, tapos dun sa part na sinishare, dine-explain ng gospel. Yung gospel message mismo may kapangyarihan mo yan. Okay? Dahil andun din ho ang banal na spirito na tumutulong dyan. In verse 12, we see rin na every
time dinideliver ang gospel, dinideliver ng mga Christians sa mga unbelievers, the angels get excited. Sabi doon, balikan natin, which things the angels desire to look into. Diba? Which things the angels desire to look into. Whenever the gospel is being shared, the angels get so excited, they watch in anticipation what will happen. Pagka kunyari kayo magbibigay ng check, pagka kayo may kakausapin tungkol sa gospel, okay? I imagine the angels lining up dun sa window ng heaven, pinanunood kayo as you share the gospel. That's how excited they are. Alam nyo, there are millions of angels, and these angels are looking down. Pagka nalaman, may mag-a-announce, si Ronald, may mga bagong estudyante, mag-share si Ronald sa student center. Abay, si Ronald, ang nanunood sa kanya, mga anghel. Nagla-line up. Alam nyo, when you share the gospel, you bring excitement in heaven. Hindi naman nare-realize yun? Pag nag-share kayo ng gospel, nagbibigay kayo ng excitement sa heaven because the angels love watching very much yung pag-share ng gospel. Kung gaano mo tayo ka-excited manood na Encantadia at saka ang probinsyano, meron hong mas matinding excitement. Ang telenovela ng mga anghel ay yung mga Kristiyano nagsishare ng gospel dito. Siguro merong nagbebel, ano? Pag meron na magsishare ng gospel na anak ng Diyos dito sa mundo to, siguro may nagbebel sa heaven. Hindi ko doktrina to, pero I'm just imagining what's happening in heaven. Uy, may magsishare ng gospel. Or baka meron isang anghel na nag-aanos, uy, ayun na, magsishare ng gospel. They get so excited. Why the excitement? Bakit ho kaya sila ganun ka-excited? There are probable reasons. First, they want people to get saved. Angels mismo, they want people to get saved. Another reason, they want people to be in heaven para ma-experience din nila yung fellowship with God, which the angels in heaven are experiencing. But most important of all, I believe yung reason for excitement nila is because they know that the gospel is powerful. Yun yung main reason. They understand that the gospel has power. They want to see what the effect of that power is when a Christian shares the gospel. Tingnan nyo to. Mga angels mismo no sila nagkasala, walang sakripisyo, walang solusyon na binigay sa kanila. Kaya siguro ganun na lang ang excitement nila pag may magsishare ng gospel dito. Because yung hindi ibinigay sa kanila, na-excite sila na ibinibigay sa mga taong katulad natin. This is probably the reason why Luke chapter 15 tells us, there is joy in heaven for every sinner that repents. Ang sabi ng Luke 15:7, sa tuwing merong isang tao dito sa mundo na to na nagsisisi sa kanyang kasalanan dahil sa gospel, ano nangyayari? Merong kaligayahan sa heaven kahit na isa lang yan na tao maliligtas. But the sad thing is, people don't get excited by the gospel. Ang nakakalungkot po, maraming tao hindi na-excite pagdating sa gospel. People would talk to you about any topic except the gospel. Makikipagkwentuhan ng tao sa inyo sa kahit na anong topic, wag lang yan gospel. Several people feel that they will show themselves outdated, too religious if they listen to the gospel. Ang dating mo, tingin na ibang tao, pagka nakikinig ako, pag nakita ako ng ibang tao na nakikipagkwentuhan ako kay Brother Mark tungkol dun sa gospel, kakahiya, masabihin sinauna ako.
o masyado naman akong relihiyoso, kaya ayoko yung mga ganong kwentuhan. Na kapag, alam nyo, I've talked to people like that. Uy, ibahin mo na yung usapan. Meron mo kaming isang nagbibigay ng serbisyo ko sa amin sa NCAP na ilang beses ko sinishare ng gospel na siguro ewan ko, hindi siya komportable. Kaya Sir din naman, lagi na lang yan ang pinag-uusapan, baguhin mo naman. Oo, narinig ko na yan sa'yo. Sad. That's sad. Kahit na anong kwentuhan, kahit na ng topic pwedeng magkwentuhan, wag lang yan. Alam niyo ang dahilan dito? It's because of the fallen state of man. Ang dahilan kung bakit may mga tao ayaw nila pag-usapan yan dahil sa depravity mo natin, pagigiging lugmok natin sa kasalanan. Ano sinabi ng Psalm 10:4? The wicked through the pride of his countenance will not seek after God. God is not in all his thoughts. Sabi doon, yung wicked, ayaw na yan. Ang Diyos wala sa kanyang pag-iisip. Antindi ho, di ba? They need the Holy Spirit to work in them for them to see the light of the gospel. Kailangan kumilos ang banal na Espiritu sa kanila para makita nila ang liwanag ng mabuting balita. Pero hindi lang ho yun ang sad thing that people don't get excited with the gospel. I believe it's more sad that Christians don't get excited sharing the gospel. I believe ito ang mas nakakalungkot. Na ang mga Kristiyano, parang hindi Kristiyano, hindi sila na-excite to share the gospel. A lot of us do not get excited by the very message that opened our eyes and led to our salvation. Dami mo sa atin, na-experience ho natin ang kapangyarihan ng mensahe ng kaligtasan sa buhay natin. But we're not excited to share that message, same message to other people. Like the unbelievers, a lot of Christians would talk of any topic except the gospel. Nakakalungkot. If every day you get to talk about 50 topics with other people sa isang araw, kung meron kang 50 topics every day na dinidiscuss sa ibang tao araw-araw, andun kaya yung gospel? Andun kaya yung gospel sa mga topics na pinagkwentuhan mo natin? Sa mga estudyante, sa pinagkwentuhan nyo ba, nasingit na kahit na konti lang yung gospel? Sa mga nagtatrabaho, sa mga kwentuhan natin sa mga co-workers natin, nasingit ba kahit na sandali lang yung gospel message? Sa mga businessman, sa mga tao bumibili sa inyo, sa dami naman pinag-usapan nyo sa araw na to, nasingit ba yung gospel? Napag-usapan natin ang buhay ng ibang tao. Na-okray ninyo yung ibang tao. Pinag-usapan natin kung anong hirap na pinagdadaanan ni Cardo. Pero nasingit ba yung gospel doon sa mga kwentuhan natin? Tulad ng mga unbelievers, Christians feel that if we will share the gospel to people, if we will be seen sharing the gospel to people, we too will look outdated and too religious. Ayaw natin yung ganon. Nang tingin ng tao sa atin dahil sinashare natin yung gospel, sila luma yan. Masyadong relihiyoso yan. Ayaw natin yon. That's why we don't share the gospel to people. The unwillingness to share the gospel, alam niyo ba, yung kung wala tayong kagustuhan na i-share ang gospel, ito ay simptoma
ng kakulangan ng pag-ibig sa Diyos at habag sa mga naliligaw. Simptoma ho yun. Kung hindi ho tayo, wala ho tayong kagustuhan i-share ang gospel sa ibang tao, simptoma ho yan. Simptoma ng kakulangan ng pag-ibig natin sa Diyos at kakulangan ng kahabagan sa mga taong papunta sa impyerno. Nakakalungkot. Yung mga angels, walang salvation na ibinigay sa kanila, but they are even more excited than us with the gospel. Hindi ba nakakahiya yun? Yung mga anghel na walang kaligtasan na ibinigay sa kanila, mas excited pa sila dun sa kaligtasan na ibinigay sa atin. Yung Great Commission is a call for every Christian to be engaged in evangelism. Yung Great Commission po, isang tawag na ang bawat mananampalataya, bawat anak ng Diyos ay magbahagi ng mensahe ng kaligtasan. Kung di natin ginagawa yan, if we're not doing it, then we are being unfaithful to God. Kung hindi natin ginagawa yan, hindi tayo nagiging tapat sa Diyos. The gospel went through a lot to reach us. Yung gospel ho, pinagdaanan mo yan, mantindi para kung makarating sa atin. Alam niyo ba kung ilang libo, milyong Kristiyano ang namatay na pinaglalaban ng mensahe ng kaligtasan? Alam niyo ba kung gaano sa kanila ang kinailangang lumayo sa ibang lugar para lang ho makarating sa atin yung gospel? Alam niyo ba na kinailangan mismo na mamatay ang bugtong na anak ng Diyos na si Jesucristo para lang makarating sa atin yung gospel? It is a message that has power. Ito ay isang mensahe na may kapangyarihan. Kaya nga ho itong tanong ko sa atin lahat, kasama ho ako. Kailan natin huling shinare ang gospel? Kailan po natin huling ibinahagi ang mensahe ng kaligtasan? Sana ho, maging katulad tayo ng mga propeta ng lumang tipan at ng mga anghel pagdating sa attitude natin towards the gospel. Meron tayong anticipation. We are excited about it to the point that we want to share it to others.